Halil TV. Mabilis ang bawat hakbang ni Rosie. Namimigat ang talukap ng kanyang mga mata. Gustong kumawala ang mga luha. "Rosie, wait!" Hango sa paghabol si Mike. Humarang ito sa daraanan ng dalaga. "Listen, what you saw was nothing. Baliwala," sabi nitong nakataas pa ang dalawang kamay. "Lahat naman sa'yo ay baliwala. Kahit nakakasakit na, baliwala pa rin." Sumbat ng dalaga habang patuloy sa mabilis na paglalakad. Binangga pa nito sa balikat ang lalaki. "Barkada ko si Jem. Ganito na kami noon pa. And besides, what's wrong with kissing a friend? Are you sure you were only kissing? Hindi ba necking and petting ang ginagawa nyo? My gosh, Rosie, you're being unreasonable." Nag-init ang dalaga sa tinura ng lalaki. Galit na hinarap niya ito. Ako pa? Ako pa ang unreasonable? Mike, do you think it's normal para sa isang magkaibigan ang maghalikan at maglingkisan in front of a crowd? Ano kayo, artista? It's a normal thing to us, you know it. Baliwala yon, believe me. Let's put it this way, Mike. Paano kung ako ang gumawa noon sa'yo? Paano kung nakita mo ako with male friend kissing and hugging? Matutuwa ka ba? Will you treat it normal? Hindi nakasagot si Mike. Tinitigan ang katipan. Lalaki ako, Rosie. Palagi namang ganoon. Underdog lagi kaming mga babae. Hindi nyo kinukonsider ang aming damdamin. Pero hindi mo dapat pagselosan si Jem. Sino pa ba ang dapat kong pagselosan? Lahat naman ng mga babaeng malalapit sa'yo ay mga kaibigan mo lang at hindi ko dapat pagselosan. Saglit na tumigil sa paghakbang si Rosie. Mababaw lamang talaga ang kanyang luha. Hindi na niya kayang pigilin. Yumuko siya ng bahagya at pinahid ng daliri ang luha sa kanyang pisngi. Maagap namang dumukot ng panyolito sa bulsa ang binata. Kaagad iyong iniabot sa dalaga. Ayan ka na naman. Umiiyak ka na naman sa walang kakwenta-kwentang bagay. Ganun lang ba talaga sa'yo, Mike? Walang kwenta? Kahit na nasasaktan ako? Kahit pakiramdam ko pinaglalaruan mo na ako? Kahit pinagtatawanan na ako ng mga kaibigan ko at kakilala dahil sa harap-harapan mong panloloko sa akin? Walang kwenta pa rin sa'yo yun? Then you don't love me at all? Bakit ikaw, Rosie? How can I be sure na mahal mo nga ako? Have you proven it? Seryosong sabi ni Mike. Mahal kita, alam mo yun. Mabilis na sagot ni Rosie. Yeah, you often say it dahil madaling sabihin. Bumuntong hininga si Rosie. Alam niya ang patutunguhan ng usapang ito nila ni Mike. Ang bagay na madalas nilang pagtalunan. Kung minsan nga, mas mabuti pa ang mga kaibigan ko at ang ibang babae riyan na paglalambingan ko. Ikaw na girlfriend ko, napakaraming inhibitions, ang daming limitations, ang daming hindi pwede. Sumbat pa ni Mike. Kaya yung bagay na hindi mo magawa sa akin, ginagawa mo sa ibang babae, ganun ba? Hindi sumagot si Mike. Sa halip ay tumingin sa malayo. Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo? Paunawa ni Rosie. I have assured you a lot of times na hindi lamang sa ganoong bagay na ipapadama ang tunay na pagmamahal. Mahal kita, Mike. Ikaw lang, wala nang iba. Please count on my words. Committed ka sa akin, Rosie. You should provide me with all of my needs. Mike, Rosie, that is my way of love. Kung mahal mo ako, prove it. Napakagat labi ang dalaga. Kung minsan naiisip ko, iyon lang marahil ang habol mo sa akin. Mahina niyang sambit, to have sex with me. Of course not. But because it's a part of life, it's normal. Kung mahal mo ang isang tao, why hesitate to give it all? But it's not normal with me, Mike. Hindi mo ako dapat itulad sa ibang babae. Mahalaga sa akin ang karangalan. Ito lang ang magandang regalong maibibigay ko sa lalaking mapapangasawa ko or sa'yo in the future. Paliwanag ni Rosie.
Sa lalaking mapapangasawa mo? Ulit ng lalaki. That means you're not really sure of me. Hindi mo ako ganon kamahal. Mike naman. It's alright, naiintindihan ko. Muling tumingin sa malayo ang lalaki. Akala ko very fortunate ako for having a girlfriend like you. Mabait, matalino, disente. Bumuntong hininga ang binata at saka tumingin ng diretso sa dalaga. But not at all times ay magiging fortunate ang lalaking iibigin ng isang tulad mo. Dahil later on, marirealize niyang hindi nyo kailangan ang lalaki. You're selfish, Rosie. My gosh, Mike. Ako pa ba ang selfish? Panunumbat na muli ng dalaga. Ang akala ko ako ang dehado rito dahil you are taking me for granted. Kung sino-sinong babae ang sinasamahan mo at pinapatulan kahit pa sa nakikita ko. Tapos ako pa pala ang masama? Hindi ko na yata maintindihan, Mike. Simple lang, Rosie. I go with these girls, make fun with them, flirt, because I simply want you to get jealous. Sinasadya ko yun, oo. Kasi nagbabaka sakali akong makita mo ang pagkukulang mo sa akin bilang girlfriend ko. Ano bang mga pagkukulang ko, Mike? You know it. Napapailing ang dalaga. Hindi na niya malaman kung ano pang klaseng paliwanag o paunawa ang pwede niyang gawin. I have given all my best to make this relationship work. Bahaw ang tinig ni Rosie, may pait sa bawat salitang kanyang binibitawan. I love you and I had proven it on my own way. Pero sa paraang gusto mo, hindi ko kaya. And you want to call it quits? Si Mike ang nagtuloy. Walang tugon na nagmula kay Rosie. Tahimik ito ang nagpapahid ng luha. Matagal na katahimikan ang namayani. Pirming nakatingin sa malayo si Mike. Paminsan-minsay sinusulyapan ang babae. Kung hindi mo ako maintindihan, mas mabuti pa nga sigurong maghiwalay na tayo. Sa wakas ay lakas loob na nawika ni Rosie. Mahal kita, Mike, pero maraming bagay ang dapat kong isaalang-alang. We're too young at alam mong iginagapang lamang ako ng kapatid ko sa pag-aaral. Tumingin muna siya sa binata bago nagpatuloy. Siguro kung kagaya niyo ako na may sinabi na sa buhay, hindi ko na nga marahil iisipin kung tama ba o mali ang mga ginagawa ko. Kasi secured na naman ang kinabukasan ko. Wala nang dapat paghandaan. Pero tulad ng sinabi ko, iginagapang lamang ako ng kapatid ko sa pag-aaral. Ayokong biguin siya. Kung hindi mo maunawaan yun, wala akong magagawa. But I'll stick to my principle. Tinitigan muna ni Mike ng matagal si Rosie. Tinimbang na mabuti ang bawat katagang binitawan niya. Then you go with your principle. Matigas na wika nito. Sana'y lumigaya kayo ng prinsipyo mo. Tumalikod na ang lalaki. Umagos ang luha sa pisngi ni Rosie. Nakakapanghinayang, si Mike ang kanyang unang pag-ibig. Hindi niya sukat akalaing gano'n na lamang pala kababaw ang pagtingin nito sa kanya. Bakit hindi siya nito maunawaan? I can't believe you, Rosie. Napakabait mo namang girlfriend para totally i-tolerate ang mga kalokohan ni Mike. You have to believe me. There is something going on between him and Jem. Wala na kami ni Mike, Ella. Maingat na tugon ng dalaga sa kaibigan. Saglit na napatunganga si Ella, ang kaibigan niya for 2 years. Nakataas ang isang kilay na hinarap siya nito. You're... what? Off na kami ni Mike. Wala na siyang commitment sa akin. He's free to do what he wants. Kailan pa? I mean, paano nangyari? Hindi magkanda-ugagang tanong nito. Please lang, Ella. Huwag na nating pag-usapan, pakiusap niya. I'm too busy today, ayokong masira ang mood ko. Inimpake ni Rosie ang mga nagkalat na libro sa mesa. Obvious na kahit binabasa niya ang mga yon, wala ron ang kanyang isip. Come on, Rosie. I know you. Mabigat sa dibdib. Why not share it with me? I can handle it. Mahinang tugon niya. Are you sure? Sinikap niya ngumiti. Hinawakan pa niya at pinisil ang braso nito. Siyempre naman, sanay na ako sa problema, ano? Pero iba ka kapag puso ang sangkot. Makahulugang tugon ni Ella. Pinagkibit balikat lamang iyon ni Rosie.
Lumabas ng library ang magkaibigan. Sa first floor na gusali iyon nakalocate. At ang susunod nilang subject ay sa room 105 na nasa third floor. Paakyat na sila sa third floor nang masalubong nila sa hagdanan si Mike at si Jem. Nakapulupot ang bisig ni Jem sa bewang ng binata. Nagtatawanan ang dalawa. Parang kinurot ang puso ni Rosie, lalo't parang baliwala lamang kay Mike ang makita siya sa ganoong sitwasyon. Bumilis ang hakbang ni Rosie. "Rosie, okay ka lang?" Hahabol-habol na wika ni Ella. Kita nitong tumango si Rosie at pansin din nitong hindi sa room 105 ang pinupuntriya ng paa niya, kundi sa ladies' room. Habol-habol na sunod lang ng sunod si Ella. Pabilis naman ang pabilis ang hakbang ni Rosie na nauwi na sa pagtakbo. Walang tao sa ladies' room, do'y kaagad na kumawala ang mga luhang kanina pa niya tinitimpi. Naging sunod-sunod ang pagsinghot niya dan di nagtagal ay naging mahinang hagulhol. Inilak ni Ella ang pintuan. Gusto nitong siguraduhin na walang sino man ang makakita kay Rosie sa ganoong ayos. "Sabi mo okay ka lang." Pamaya-maya'y untag nito. Dali-daling pinunasan ni Rosie ang mukha. Sunod-sunod ang paghugot niya sa hininga. Pilit kinalma ang sarili. Mapait ang ngiting sumilay sa kanyang labi. Ang sakit kasi, Ella. Bakit ang dali-dali para sa kanya? Samantalang ako'y hirap na hirap. Kagat labing wika niya. Kumibot-kibot ang labi ni Rosie. Pilit na pinaglalabanan ang sakit na nadarama, subalit hindi pa rin niya mapigil ang muling pagdaloy ng luha sa kanyang mga mata. Niyakap siya ni Ella. "Tahan na. Ang sakit-sakit, Ella." Wika ni Rosie sa pagitan ng mga singhot. "Siya lamang ang minahal ko, siya lang. Bakit hindi niya ako maintindihan?" Hinaplos-haplos siya ni Ella sa likod. "Tama na yan, Rosie." Iniharap siya nito at pinagsalikupan ng palad sa kanyang maamo at inosenteng mukha na walang kakayahang lumaban sa sakit na dulot ng pag-ibig. "Tama na, okay? Mamaya mag-uusap tayo. But for now, ayusin mo ang sarili mo. May klase pa tayo, remember? At alam ko na higit na mahalaga yun para sa'yo. Besides, that man doesn't deserve those tears. Iyang ganda mong yan?" Inayos na nga ni Rosie ang sarili. Hindi nga marahil magandang tingnan na ang isang consistent scholar na tulad niya ay namamaga ang mga mata ng dahil lamang sa lalaki. Kinuha ni Ella mula sa bag nito ang isang press powder at saka iniabot sa kanya. "Ito gamitin mo para mawala ang bakas ng tears sa iyong face." "Salamat." Nakangiti ng tugon ni Rosie. Wala na ang bakas ng luha. Nakita ni Rosie ang refleksyon sa salamin. Kahit papaano'y payapa na ang mukhang iyon. May kumakatok mula sa labas ng comfort room. Nagkatinginan ng bahagya ang magkaibigan sabay nagkangitian. "Ano, okay ka na ba?" tanong ni Ella. "Oo, halika na." Nang buksan nila ang pintuan, 3 codes ang nagbungara nila. Takang nagkatinginan ng mga ito. "It's your turn, girls," nakangiting sabi ni Ella. Malayo-layo na sila'y dinig pa rin nila ang pagbubulungan ng 3 babae. "Bakit kasi naglalakpa? Pare-pareho naman tayong babae," sabi ng isa. "Baka may milagrong ginawa," segunda ng isa pa. "It can't be, ha? Kilala ko yung mahabang buhok, si Rosie de Jucos yun. Consistent scholar at girlfriend ni Mike Torres." Bakit nga nakalak? Anong ginawa nila?" "Hay naku, pabayaan nyo na nga sila. Trip lang siguro, tayo naman ang mag-lock dito." Sabay naghagik-gikan ang 3 babae. "Napagkamalan pa yata tayong mga lesbiana," ani ni Rosie nang makalayo sila. "Pabayaan mo silang magduda to death," sagot lang ni Ella. Sa may bungad ng room 105, kapansin-pansin ang isang mestisuhing lalaki na nakatayo roon. Binilisan ni Ella ang paglakad at agad na lumapit sa lalaki. "Eric, bakit?" Ngumiti ang lalaki pagkakita rito. "Ano, tuloy ba tayo mamaya?" Sagot tanong nito. Si Eric ang nobyo ni Ella. Doon din ito nag-aaral, ibang department nga lang. Biglang natutop ni Ella ang bibig.
Nakalimutan nitong may usapan nga pala sila ni Eric ngayong gabi at nakipag-commit naman ito kay Rosie. Sumulpot sa gawing likuran nito si Rosie at dinig naman niya ang pinag-uusapan ng dalawa. "I'll be okay, Ella. Don't worry. You can go with Eric." "Hindi," bumaling si Ella sa nobyo. Nilambing-lambing ito. "Eric, pwede bang huwag na muna ngayon? May importante kasi kaming gagawin ni Rosie mamayang gabi. Hindi pwedeng i-postpone ito. Total naman sweetheart, pwede pa nating ituloy ang lakad natin bukas, di ba?" Bahagyang kumunot ang noo ni Eric. Napasulyap kay Rosie. "Wala ba akong dapat ipagselos?" tanong nito. Anyong nagbibiro. Natawa lang si Rosie. "Eric ha?" Nakairap na wika ni Ella. Ngumiti na rin si Eric sabay halik sa pisngi ng katipan. Okay, bukas na kung bukas. Pero after bukas, no more bukas ha?" Sabi nito na nakadikit ang mukha sa mukha ni Ella. "Promise," tugon ni Ella sabay taas ng kanang kamay. Matapos ang malalagkit na titigan, pinisil pa muna ni Eric ang palad ni Ella at saka nagpaalam. Kumaway rin ang lalaki kay Rosie. Wala pa ang kanilang propesor. Maingay pa sa loob at may kaunting oras pa para magchismisan. "Ang sweet niyo pa rin ni Eric," nananaghiling tinura ni Rosie. "For almost 2 years, hindi pa rin kayo nagbabago." "Well, kasalanan ni Eric yun," pakikay na tugon ni Ella. "Masyado kasi siyang pasensyoso, malalahanin at maunawain kaya ganon." Napalis ang sigla sa mukha ni Rosie. Biglang kabig naman si Ella. Hinawakan sa palad ang kaibigan. "Sorry." Ipinatong ni Rosie ang isang palad sa kaibigan. "Okay lang." Pilit ang ngiting sagot niya. "Mas mapalad ka nga siguro sa akin when it comes to men. Or maybe it's not yet my time." "Yeah," sigunda ni Ella. "Hindi si Mike ang para sa'yo. There's someone else out there na mas deserving." Hindi na kumibo si Rosie. Gustong tutulan ng kanyang isip ang tinura ng kaibigan na hindi si Mike ang para sa'yo. Dahil para sa kanya si Mike lang ang kanyang mamahalin. Ang una't huling lalaking kanyang iibigin. Hindi na siguro magmamahal pa ng iba ang kanyang puso dahil ang lahat-lahat dito ay nakaukol na para kay Mike. Pero paano pa? "Oh, ayan ka na naman." Untag ni Ella nang mapuna siyang natitigilan na naman. "Tigilan mo na ang pag-iisip. It's not good for you, okay?" Blessing in disguise na rin ang pagdating ng terror nilang propesor na si Miss Aquin. For an hour ay makakalimot siya pa sumandali sa problemang pampuso. Iyan ang gusto ko dyan kay Miss Aquin eh. Meron siyang panggugulpe di gulat. Bulong ni Ella sa kanya. Paano ba na may kakapasok pa lang nito'y kaagad na nagpapahanda ng papel para sa isang surprise quiz daw? "Why, Miss De La Cruz? Is anything wrong?" Litanya ni Miss Aquin paharap kay Ella. Hawak nito sa tangkay ang degradong salamin. Napapitlag si Ella. "No, ma'am." Umupo na sa may unahang mesa ang maestra. "Everybody ready?" Walang sumagot. Tahimik ang lahat. "Okay, let's begin." Solong kwarto ang inookupahan ni Rosie sa ladies' dormitory. Maliit lamang ngunit maayos. May isang maliit na katre na pinapatungan ng manipis na foam. Kanugnog na closelet na nagsisilbing aparador at may sariling lutuan. Meron siyang portable na electric fan at radio cassette na pinaglilibangan. Sa pool lang umalis ang kanyang ate Rina na nasa Hong Kong ito at nagtatrabaho bilang caretaker. Dito na siya pumirmi sa dorm. Total kahit bakasyon naman ay kumukuha siya ng summer classes. At isa pa wala naman siyang ibang uuwian. Nangungupahan lamang silang magkapatid noon. Ngayon nagdodorm siya ay wala pa rin si Rina. Magastos naman kung dalwa-dalwa pa ang bahay na babayaran niya ngayong linggo. Kaya naman bakanteng araw niya. Bilang scholar, tuition fee lang naman ang libre sa kanya. Hindi kabilang dito ang mga libro, projects at iba pang miscellaneous fees. Pera pa sa dorm at sa pagkain niya araw-araw, malaki pa rin ang nagagastos ng kanyang ate Rina para sa kanya. Sa gawing ulunan ng kama ay may isang maliit na cabinet na naglalaman ng lahat niyang personal na gamit, na ang pinakaibabaw ay nagsisilbing bookshelf.
Nakapatong din dito ang dalawang picture frames na may larawan nilang magkapatid. Aminado si Rosie na higit na maganda ang nakatatanda niyang kapatid kumpara sa kanya. Subalit hindi naman niya ikinasasama ng loob ito. Manapay proud pa nga siya para sa kapatid. Ang kagandahang taglay ni Rosie ay tipikal lamang sa isang Filipina. Maamo ang mukha, mahabang tuwid ang buhok, kayumanggi ang balat at husto lamang ang sukat na taas na 5'3". Samantalang si Rina ay kapansin-pansin sa matangos nitong ilong at malalantik na pilik mata. May dugong Espanyola kumbaga. Malalalim ang bilugang mata, wavy ang buhok at matangkad pa. Ang kulay ay mas mapusyaw kaysa pangkaraniwang kayumanggi. Sayang nga lamang at hindi nakatapos maski high school ang kanyang kapatid. Maaga itong nagpasa ng responsibilidad. Naging malakas lamang ito sa agency na pinag-applyan kung kaya't nakalusot at nakapag-abroad. Gayunpaman, tulad ni Yeme ang hindi namang katalinuhan ng kanyang ate. Kayang-kaya nitong dalhin ang sarili. May isang photo album na nakakalat sa ibabaw ng kama. Kakapadala lamang ni Rina noong nakaraang araw. At iyon ang kasalukuyang hinihimay ni Ella. Nakadapa ito sa kama. Lalong gumaganda si Ate Rina Ang taba niya ngayon at saka ang puti. Komento ni Ella habang binubuklat ang album. Hindi pa nito personal na kilala si Rina. Sa mga litrato lamang at kwento ni Rosie ngunit ate na rin kung ito'y tawagin. Abala sa pagluluto si Rosie. Manaka-nakay napapitlag siya dahil sa mantikang tumatalsik buhat sa iginigisang corn whip. Uy, may kasama pa siyang cute dito. Muling sabi ni Ella. Sabay pakita sa kanya ng nasabing larawan. Boyfriend niya? Oo, nakangiting tugon ni Rosie. Feeling ko nga may balak na silang magpakasal pag uwi nila rito sa Pinas. Really? Kailan ba siya uuwi? Mga next 2 months. Matatapos na ang 2-year contract ni ate. Sabi niya uuwi siya. Babalik pa siya? Ewan ko. Alanganing sagot ni Rosie. Akala ko ba mag-aasawa na? Feeling ko lang yun kasi nga kinukulit na raw siya nitong si Matthew. At feel ko rin na mahal niya ang Matthew na yun. So anong problema? Medyo nahihiya pang nagsabi si Rosie. Paano sabi ni ate, patatapusin pa niya ako sa pag-aaral. Kunot noong sinulyapan siya ni Ella. Bakit? Ang pagpapakasal ba niya kay Matthew would mean na mahihinto ang suporta niya sa'yo? Hindi naman, kaya lang hindi na siguro magandang tingnan na kahit may sarili na siyang pamilya. Sa kanya pa rin ako umaasa. Hindi naman habang panahon ay pwede niya akong buhayin. In due time, magkakaanak din siya at sa mga ito na niya ibubuhos ang kanyang atensyon. Pero wala kang ibang kamag-anak. Siya lang. Malaki na ako. Kaya ko na sigurong tumayo sa sarili kong mga paa. Siguro? Ella, hindi ko pwedeng hadlangan ang kaligayahan ng ate ko. All my life siya na ang gumabay sa akin. Kung umuwi siya at gusto niyang mag-settle down, I won't stop her. Kahit pa hindi ko matapos ang college. Hindi na kumibo si Ella. Tiningnan na lamang ng mabuti ang kaibigan. 14 pa lamang si ate nagtatrabaho na para sa akin. Ni hindi na nakatapos ng high school. Maswerte pa nga ako dahil kahit paano ay nakatuntong sa college. Sa mahinang tinig ay naisalaysel ni Rosie kahit ilang ulit na rin naman niyang naikwento iyon kay Ella. Open book ang buhay niya rito. Kabisado na marahil nito ang mga linya niya. Namatay ang ina nila noong siya'y 8 taon pa lamang. Wala silang balita sa kanilang ama. Sa pool lang iwan sila nito sa gitna ng kahirapan. Naglabada si Rina, nagplantsadora at namasukan upang sila'y mabuhay. Nang umedad 16 si Rina, nag-apply ito bilang kahera ng isang disco pub. Bagamat hindi nakatapos na sekundarya, natanggap naman ito dahil nga sa angking kagandahan. Kung ano-anong masasamang salita ang kanilang inabot sa ilang kapitbahay dahil sa uri ng trabaho ni Rina. Masama raw itong babae ko mo sa gabi lumalabas. Ngunit hindi naman iyon nakaapekto sa kanila. Sumumpa si Rina sa kanya na wala itong ginagawang masama. Desente itong babae. Sinisikap ng kapatid na mapag-aral siya. Kayamanan na raw nilang maituturing ang mayroon siyang edukasyon.
At nang makasilip nga ng pagkakataon na kapangibang bansa ito, may binanggit itong kaibigan sa kanya noon na siyang tutulong sa kanila. Lahat ito, ultimo kaliit-liit ang detalye ng kanilang buhay ay hindi nalingid kay Ella. So, anong plano mo ngayon? Pamaya-maya'y untag ni Ella. Ang kanina'y nilulutong ulam ay sinasandok na ngayon ni Rosie sa isang plato upang ihain sa mesa. 20 na ako, Ella. Kung si ate na kaya iyon when she was 14, ako pa kaya? Hihinto ka sa pag-aaral ganon? Kung kinakailangan, sabay kibit ng balikat. Sayang naman yata, scholar ka pa naman. Tumayo si Ella, lumapit sa mesa at kumuhit sa ulam na nakahain. Maalat ah? Maalat ba? Pwede na rin. Kumuha ng 2 pinggan si Ella ng masulya pang nagsasandok na siya ng kanin. Akala ko ba kaya ka nagsisikap sa pag-aaral? Ay dahil iyon ang pangako mo sa ate mo. Oo nga, para wala siyang masabi. So maybe she's obliged na pagtapusin ka ng college. Iyon ang promise niya. Pero kung magsasuffer naman ang kalooban niya, hindi na bale. Look Ella, I want to give her a break. Sobra-sobra na ang nagawa niya para sa akin. It's about time naman na bigyan ko siya ng oras para sa kanyang sarili. Sumang-ayon na lamang si Ella. Tutal may punto rin naman si Rosie. But it's not the reason why I'm here. Isasabay ba natin iyon sa pagkain? Tanong ni Rosie. Kung sa bagay, baka mawala ang appetite mo kung isasabay natin iyon sa pagkain. Let's eat first. Mungkahin ni Ella. Kwentuhan sila habang kumakain. Pero iyong mga bagay na walang kakwenta-kwenta. Halimbawa si Miss Aquin o iyong 3 codes na nasa lubong nila sa ladies room. Mga simpleng bagay lamang para mapaghuntahan kumbaga. Sa kanilang palagay, hindi mainam pag-usapan ng isang problema sa harap ng pagkain. Siguro naman ngayon pwede mo nang i-share sa akin kung ano yung itinatago mo. Untag ni Ella nang matapos sila sa pagkain. Niligpit lamang ni Rosie ang pinagkainan at inilagay sa isang tabi. Pagkuway na upo ang dalaga sa kama. Itinaas ang 2 paa at sumandal sa dingding. Saan ba ako mag-uumpisa? Bahala ka, basta lang ayoko nang may iyakan. Nakangiting biro ni Ella. Ngumiti rin si Rosie kapag kuway tumingin ng seryoso sa kaibigan. Sabihin mo nga sa akin, Ella. What's wrong with me? What do you mean? Bakit hindi nag-work out ang relasyon namin ni Mike? Ako ba ang may diferensya? I know you inside and out. Wala kang diferensya. Si Mike ang maraming shortcomings so hindi ka dapat mag-guilty. Mabait ka pa nga eh. Alin kung sa aking ginagawa ni Eric ang kagaya ng ginagawa ni Mike sa'yo? Matagal ko na siyang dinispatcha ng walang panghihinayang. Lalaki lang siya. Kahit mahal mo? Tanong ni Rosie. Look Rosie, gaano mo man kamahal ang isang tao kung hindi ka naman pinapahalagahan, useless din, di ba? Isipin mo na lang ang lahat ng sakit na ibinigay niya sa'yo. You think that kind of person worth the respect? Matalino kang babae, Rosie. And I know na hindi ka tanga. Mahal mo siya pero baliwala ka naman para sa kanya. Kung matino ang pag-iisip mo, marirealize mong hindi na yata tama iyon. Mahal naman ako ni Mike, mahinang sabi ni Rosie. Nasa tinig ang pag-asam. You think so? Hindi ka agad nakakibo ang dalaga. Tinimbang na mabuti ang sasabihin. Ganoon na siya nang makilala ko. Nasasaktan ako pero natatanggap ko naman as long as sa akin siya committed. I've been very understanding to him. Ang gusto ko lang naman ay unawain niya rin ako. Teka. Saway ni Ella sa kaibigan. Mukhang lumalabo yata ah. Ang alam ko, you broke up dahil sa pagiging palikero ni Mike. Mali ba ako? Nalilitong tanong nito. Umiling si Rosie. Madalas kaming mag-away tungkol dyan but it's not the main reason. Makahulugang tinitigan ng dalaga ang kaibigan. Tila ba humihingi ng pangunawa. You can say gaga ako pero tanggap ko ang pagiging womanizer ni Mike. Napangiwi ang mukha ni Ella sa narinig. Oo, masakit, patuloy ni Rosie. Iniyo ko ang ulo. Pero mahal ko siya eh. Siguro nga kapag talagang mahal mo ang isang tao, mamahalin mo at tatanggapin mo anuman ang meron siya.
Hay gaga, nasambit ni Ella habang nakatingala sa kisame. Ang importante lang naman sa akin kung baga, ako yung certified girlfriend niya. Ang iba flings lang. At masaya ka na noon? Siguro, alangan na yung sagot ni Rosie. Bakit hindi ka sigurado? Okay na sa akin ang ganitong setup. Tutal, hindi ko naman maibigay ang buong oras ko dahil mahal ko rin ang studies ko. Kaya okay na rin kahit nasa iba niya ibaling ang atensyon niya kapag absent ka? Or kahit na harap-harapang makipaglandian siya sa mga babaeng nahahalik sa kanya, ganoon? Nakataas ang kilay na wika ni Ella. Mahal ako ni Mike. Ulit ng dalaga. Medyo nairita si Ella sa mga ginagawing iyon ng kaibigan. So mahal ka kamo ni Mike. At ikaw naman, okay lang sa'yo na gawin kang tanga dahil in love ka. Bakit kayo nag-break? Anong dahilan? Yamot na tanong nito. He keeps on asking me for something. Mahinang tugon ni Rosie, na hindi ko kayang gawin. Like what? Tumingin muna ang dalaga sa kaibigan. Saka muling iniyo ko ang ulo. He wants to have sex with me. Nanlaki ang mga mata ni Ella sa narinig. What? Iyon ang dahilan. Tahasang pag-amin ni Rosie. 3 months pa lang kaming mag-on pero hindi miminsang binanggit niya sa akin ang tungkol doon. Kung tunay ko rin siyang mahal, I'll be willing to give it all. Maluwang ang ngiti ni Ella. Pinisil sa braso ang kaibigan. Well, I'm glad hindi ka pumayag. Takot ako, Ella, dahil alam kong hindi tama. Kung talagang mahal ako ni Mike, maghihintay siya. Right, sang-ayon ni Ella. See, he's not the right man for you. You are too good for him. No offense, dear friend, but I guess yun lang ang habol niya sa'yo. Your innocence. Pumatak ang luha ni Rosie. Ngunit sa kabila niyo nakuha pa rin niyang ngumiti. Well, I guess you're right. Sabay punas niya ng luha sa pisngi. So, what are those tears for? Don't mind this. Hindi ko lang mapigil. Dahil mahal na mahal mo siya? Tuluyan ang umiyak si Rosie. Niyakap naman siya ni Ella. Hinaplos-haplos sa likod. Ibinuhos mo kasi lahat. I've warned you before, huwag si Mike. Pero wala akong nagawa kasi iyon ang tinitibok ng puso mo. Nauunawaan naman ni Ella ang damdamin ng kaibigan. Hindi na rin niya magagawang sisihin ito sa nangyari dahil wala naman itong kasalanan. At hindi lang naman siya ang nagmahal sa maling lalaki, marami pang iba. After all, wala namang nawala sa kanya kundi ang maling lalaking kanyang minahal. Hold on, Rosie. Kaya mo yan. Dapat nga matuwa ka na you got to know if this early. Alin kung kailang bulid ka na at hindi na pwedeng kumawala? So what kung wala na si Mike? Remember this, friend. Hindi ikaw ang nawalan, siya. Kay tagal pinangarap ni Rosie na mapansin siya ni Mike. Si Mike na kilalang kilala sa campus, sikat na varsity player. Pinagkakaguluhan ng mga babae dahil super gwapo, matangkad, malinis sa katawan, walang pwedeng itapon. Kahit saang anggulo tingnan. Dagdag pa ang mag-aral nitong Wills. Magdadalawang taon na siya sa universidad na iyon pero ni minsan ay hindi nagsasalubong ang landas nila ni Mike. Kahit pa nga sabihing scholar siya sa eskwelahan ay hindi naman siya ganoon kapopular. Siguro ay dahil hindi siya sosyalera. Pareho naman silang sophomores. Iisa lamang ang kanilang department. Iyon nga lang magkaiba sila ng major courses. Business administration ng kay Mike at siya naman ay accounting. Naging kaklase pa nga niya ito sa isang subject. Ngunit hindi nagkaroon ng chance na magkakilala sila ng personal. Crush ni Rosie noon pa man si Mike, ngunit hanggang doon lang. Hanggang pangarap lang, hanggang pantasya. Ni hindi siya magkalakas ng loob na tingnan man lamang ito kapag nasa loob ng classroom, nakakahiya. Lalo naman sigurong nakakahiya ang gumawa ng gestures upang makipagkilala rito. Sino ba naman siya para pag-aksayahan ng panahon ng lalaki, gayong santambak na babae ang tuwin ay nakapaligid dito. Kontento na siya na makita ang kanyang ideal man araw-araw. Naliligayahan na ang kanyang puso. Hanggang sa dumating ang pagkakataong iyon, ang araw na hindi yata malilimutan ni Rosie. Isang umaga iyon sa loob ng library. Gumagawa ng research ang dalaga. Pumasok si Mike na may kasamang dalawa pa.
Doon ito pumesto sa gawing harapan niya although ibang mesa. Masasal ang tibok ng kanyang puso. Naririnig niya ang boses nito. Hindi siya makaiwas na hindi sumulyap sa gawing iyon kung kaya't nawawalan siya ng konsentrasyon sa ginagawa. Mga ilang minuto rin iyon na pakikipagkwentuhan sa mga kasama nito. Pamaya-maya'y napuna niyang tumayo ang binata. Palihim lamang ang ginagawang pagmamatsyag ni Rosie. Ayaw niyang may makahalata. Gumawi ang binata sa mga patas ng libro. Tila may hinahanap. Pabuklat-buklat, palipat-lipat ng shelf. Nang magsawa sa kabubuklat, lumapit ito sa librarian. Matagal-tagal ding nag-uusap ang dalawa. Tila nagbibiroan pa. Lalong tumindi ang pagsasal ng dibdib ni Rosie nang mapansin niya na itinuturo ng librarian ang gawin niya. At bago pa siya nakahuma, eto na ang lalaki sa kanyang harapan. "Hi! Are you Rosie?" Nakangiting bati ni Mike. Litaw na litaw ang magandang sets ng ngipin nito. Tango lamang ang tanging na itugo ng dalaga. Itinuon ng lalaki ang dalawang kamay sa mesa paharap kay Rosie na nooy unti-unting nakakonsyus. "I was looking for that book." Ang tinutukoy nito ay ang librong hawak-hawak niya. Ang sabi ng librarian, out daw ang ibang copies niyan. Iyan lang ang natira. Direktang nakatingin sa kanyang lalaki. Nakangiti pa rin. "Matatagalan ka pa ba? I mean if you don't mind." Medyo nahihiya niyang tugon. Asiwang-asiwa ang dalaga sa presence ni Mike. Hindi niya malaman ang gagawin. May deadline siyang hinahabol, pero gusto naman niyang magparaya sa binata. Halatado ni Mike ang bahagyang pagkataranta ng dalaga. Lihim itong napangiti. "It's okay if you're still using it." Tumayo ng tuwid ang binata at tatalikod na sana. You can have it," maagap na wika ni Rosie bago pa man tuluyang makatalikod si Mike. Sabay abot ng hawak na aklat dito. Bahagyang umarko ang kilay ng lalaki. "Pwede mo nang gamitin anyway, tapos na ako." Dugtong pa ng dalaga, hindi tuwirang makatingin sa binata. Inabot ng binata ang aklat. "Are you sure?" "Yeah, may kinopya lamang ako. Bilang reference dito sa research paper ko." Ngumiti ang lalaki kay Rosie. "Thanks." Lumipat na ang binata sa mesa nito. Samantalang ang dalaga, bagamat ang totoo ay kailangan pa niya ang aklat, ay nagdiriwang naman ang kalooban. Imagine, nilapitan siya at kinausap ng kanyang dream boy. Nagkaroon patuloy siya ng utang na loob sa libro na iyon. "Hindi bale," ani ni Rosie sa sarili. "Sa encyclopedia ko na lamang hahanapin ang iba pang information na kailangan ko." Tumayo ang dalaga at lumapit sa hanay ng mga encyclopedia. Sa kinaroroonan ni Mike, manakanak ay napapasulyap siya sa gawin ni Rosie. Pinagmamasdan ang bawat galaw nito. Mabining kumilos ang babae. May pag-iingat sa bawat galaw. Napakasimple. "Tol, kanina pa ang tingin mo ron sa chick na iyon. Type mo ba?" Biro ng katabi niyang si Ronnie. Nakisakay naman ang isa pa nilang kasama na si Walter. Tumingin din ito sa direksyon ni Rosie, saka bumaling kay Mike. Ipinihit nito ang ulo ng binata paharap dito. "Sawa ka na ba sa mga sosi? Ang type mo ngayon ay Santi?" "Anong Santi?" tanong ni Mike. "Mukhang Santa." Nagtawanan ang tatlo. "Loko talaga kayo." Si Mike. "Pero kilala niyo ba yon?" Sabay nguso kay Rosie. Pinagmasdang maigi ni Walter ang dalaga na abala sa pagbuklat ng aklat. "She is familiar." Pinaliit nito ang mga mata na dati nang maliit dahil sa kasingkitan at hinimas-himas ang baba. Iniisip na mabuti kung saan ba nito nakita si Rosie. "Alam ko na," maya-maya'y sabi nito. Tumango-tango. "Naging classmate natin siya one time. Hindi ko lang matandaan kung anong subject." "Philosophy ata?" Oo, philosophy." "Talaga? Hindi ko yata matandaan," sabi ni Mike. "Paano mo naman maaalala samantalang busy ka noon kay Rika?" Kantsaw ni Ronnie. Nagbuskahan ang tatlo. Nagpaluan ng notebook sa ulo.
Nagkaroon ng konting ingay na umagaw sa atensyon ng iba. Sinaway sila ng librarian. Dahil doon, napalingon ang dalaga. Tiyempong sumalip din si Mike sa gawin nito. Nagkahulihan sila ng tingin. Unang nagbawi si Rosie. "Kidding aside pare, maganda siya 'di ba?" Seryosong sabi ni Mike sa dalawang kaibigan. Maganda. Charming, sang-ayon ni Ronnie. "May brain pa," dugtong ni Walter. "If I remember it right, siya iyong laging nakaupo sa front seat at laging nagtatap sa exams." "I like her," bulong ni Mike. Nakatitig siya sa dalagang walang kamalay-malay sa nangyayari. Ang bait niya, malambing magsalita, ang sarap kausapin. Nagkatinginan sina Ronnie at Walter. Kahit ilang taon na rin naman silang magbabarkada, wala ni isa man na nalalaman ang mga ito na sineryoso ni Mike. Oo, maraming babae pero puro short time. Did it mean in love na kaya ang kanilang kaibigan? Sa babaeng ito? Ano yan, bagong target? Kunway biro ni Ronnie. Siniko lamang ito ni Mike at doon na nag-umpisa. The next day, inaabangan na ng binata ang dalaga. Nasa parking lot si Mike nakasandal sa kotse. Ang mga kaibigan niya hayun sa malayo, pinanonood siya. Malayo-layo pa si Rosie ay tanaw na niya ang pinapangarap na binata. Bigla ang dating ng kaba ng kanyang dibdib. Iyong kakatuwang kaba na pirmi na niyang nararamdaman sa tuwing masisilayan ang lalaki. Diretso ang mga hakbang. Pilit na iwinawak si Nia sa isipan ang presensya ni Mike. "Hi!" Masiglang bati ng binata nang tumapat na siya sa kinaroroonan nito. "Uuwi ka na ba?" Nilingon niya ang binata. Ngumiti at tumugon sa pamagitan ng pagtango. "Come on, I'll give you a lift." Binuksan ng binata ang pintuan ng kotse. Nagagalak ang damdamin ni Rosie sa nangyayari. Ngunit nahihiya naman siya sa binata. Inibig niyang tumanggi sa alok nito. "Salamat na lang, maaabala ka pa. Grabe ang traffic sa amin." "It's okay. Sanay naman ako sa traffic. Halika na." Nag-aalanganin ang dalaga subalit wala na marahil siyang dahilan upang tumanggi. Sumakay si Rosie. Pinanlalamigan ang katawan ng dalaga dahil sa sobrang tensyon na nadarama. At lalo pa iyong nadagdagan ng nasa loob na siya ng sasakyan. Sobra ang lakas ng aircon nito at masasamyo ang mabangong amoy na nagmumula sa car freshener. Walang imik ang dalaga. Diretso lamang ang tingin sa kalsada. Si Mike naman ay pasulyap-sulyap sa kanya. Hinuhuli ang mga mata ng dalaga na sobrang ilap. "Anong kalye ba tayo?" Maya-maya'y tanong ng lalaki. "Sa may kapalaran," sagot ni Rosie. "Malapit lang pala. Oo, from school, mga 50 meters lang ang lalakarin kung masipag kang maglakad. Actually, nasubukan ko na yon," kwento ng dalaga, nangingiti. "Talaga?" Tila amused na tanong ni Mike. "Minsan kapag naso-short ako sa allowance, nilalakad ko lang talaga, lalo na kapag medyo maaga pa. Pero kung medyo madilim na, nakakatakot din." "Bakit naman?" "Takot kasi ako sa mga snatchers pati sa mga istambay na mukhang adik." "Nasubukan mo na bang maka-encounter ng mga ganoon?" "Hindi pa naman, pero huwag naman sana. Hayaan mo from now on, parati kitang ihahatid pa uwi sa inyo." Nakangiting wika ni Mike sabay sulyap sa dalaga. Ikinagulat iyon ni Rosie. Wala sa sariling napatunganga siya sa binata. "Ha? Bakit mo naman gagawin yun?" Hindi direktang sumagot si Mike. Tumingin lamang ito na makahulugan sa babae. Narating nila ang dorm. Naglingunan ang ilang babaeng nakadungaw mula sa bintana na humimpil na kotse. Nagbulungan. Bagamat tinted ang salamin ng kotse, batid ng mga ito kung sino ang nagmamay-ari niyon. Bakit nga hindi? Ang ipinagtataka lamang ng mga ito, sinong posibleng inihahatid ng may-ari niyon? "Daan ka muna," imbita ni Rosie sa binata. "Some other time I will," sagot nito. "Babalik pa kasi ako sa gym dahil may practice kami." Nagulat si Rosie. "Ha, bakit ka pa nag-abala? Baka hinihintay ka na ng team mo."
Okay lang, practice lang naman. Ngumiti si Rosie. Pilit pinaglalabanan ang matinding kaba na bumabalot sa kanyang dibdib. Thanks for the ride, Mike. Yes, Mike Torres. Tugon ng binata. Matagal ko nang alam iyon, sa isip-isip ni Rosie. Akmang bubuksan ng dalaga ang pintuan ng kotse, ngunit pinigil ni Mike ang kanyang kamay. No, let me do that, sabi nito. Parang kinukuryente ang dalaga sa dantay ng palad ni Mike. Bahagya siyang napayuko. Napuna niyang medyo pinisil-pisil pa ng lalaki ang kanyang kamay, lalo iyong nanlamig. Maybe I'm fast, ang sabi ni Mike, but I can't help doing it. Nang tumunghay ang dalaga sa mukha ng binata ay nakita niyang nakatitig ito sa kanya. Parang may magnet na bago pa niya namalayan, nakahalik na ito sa kanyang labi. Dampi lamang iyon. Bahagya lamang lumapat ngunit ramdam na ramdam ni Rosie ang sensasyong hatid nito. Ang mainit at mabangong hininga ng lalaki. Gulat na gulat ang dalaga sa nagaganap. Napakabilis naman yata. Nagyuko ng ulo si Rosie. Hindi niya nakuhang kagalitan ang binata sa ginawa nito. Ang pakiramdam na siya pa ang nahihiya sa naganap. Pagkatapos niyon parang walang nangyari na bumaba ng sasakyan si Mike. Pinagbuksan siya nito. Nang bumaba ang dalaga mula sa kotse, ilang kasamahan niya sa dorm ang nagtaas ng kilay. May napatangan na lamang. May tila nagpipigil lamang na mapatili. Iba-iba ang reaksyon. Magkita tayo bukas. Iyon ang huling salitang binitawan ng binata bago nito pinaandar ang sasakyan. Si Rosie tila wala sa sariling naglakad papasok sa loob. Hoy tita! Anong gimmick mo ha? Kalabit ni Tisay, kasamahan niya sa dorm na nag-aaral din sa pinapasukan niya. 100% ng nasa dormitoryong yon ay kamag-aaral niya kung kaya't imposibleng hindi makilala ng mga ito si Mike Torres. Lahat ng mga nakakita sa dalawa ay nagsilapitan sa dumating na dalaga. Anong meron ka? Bakit ikaw lang? Hindi maitatago na halos lahat sa mga ito ay nagsusun sa poging binata. Ang ilan pa nga na tulad ni Tisay, ni Loris o ni Corinne ay naging malapit dito dahil iisa ang kanilang course. At isa pa, madalas tumambay ang mga ito sa gym kung saan madalas din ang practice sessions ng lalaki. Meron ka palang sekreto, Rosie. Tatahi-tahimik ka lang kunwari. Halos puro kantsaw ang inabot ng pobreng dalaga. Merong nakakataba ng puso, meron din naman na parang nakakapanliit. May hiningi lang pabor ang tao. Pagtatanggol ni Rosie. Kaya ba nagtagal kayo sa loob ng kotse? Umugong na muli ang kantsawan. Guessing to death kaming lahat kung sinong maswerteng babae ang inihatid ni Mike. Ikaw lang pala. To think na hindi namin inisip na posibleng ikaw nga iyon. How come ha? If I know nagpa-impress ang lokang yan, kaya siguro napapansin. Ibig-ibig ng mapiko ni Rosie. Pero nagstay cool pa rin siya. Huwag na kayong mag-isip ng masama. Nagpasalamat lamang sa akin ng tao. Iyon lang at pumasok na sa kanyang silid ang dalaga. Kapag hindi niya ginawa iyon, malamang ay uumagahin sila sa labas dahil sa pangungulit ng mga kasamahan. Naging palaisipan sa dalaga ang ginawing iyon ni Mike. May gusto kaya ito sa kanya? Sobra naman yatang mabilis. Kanina lamang halos sila nagkakilala ng personal. Nahalikan na kaagad siya. At sa labi pa. Hinaplos ng dalaga ang labi. Pumikit. Ibinalik sa gunita ang nangyari kanina. At iyon ang unang gabing hindi dalawin ng antok si Rosie. Ang sumunod na araw ay lalong naging kagulat-gulat kay Rosie. I can't believe you, Rosie. Dialogo ni Ella. Naglalakad sila sa mahabang pasilyo na pinaka-entrada ng eskwelahan. I'm your best friend, but I'm the last to know. Nang ano? Takang tanong ng dalaga. Umirap si Ella. Ni minsan hindi mo man lang binanggit sa akin ang tungkol kay Mike. Tapos all of a sudden kayo na pala? Napamulagat si Rosie. Ano? Hindi siya makapaniwala sa narinig. Magde-deny ka pa sa akin? Nagtatampong tura ni Ella. Hey, wait. Hindi ko yata naiintindihan.
Naiiling na wika ni Rosie. Oh, by the way, karapatan mo naman iyon. You can keep anything private. Ganyan ka naman talaga. Sinansala ni Rosie ang kaibigan. Nagiging komplikado ang sitwasyon. Sumandali silang tumigil sa paglalakad. Linawin mo nga, saan mo ba nakuha ang balitang kami ni Mike? Mag-on? Napatawa pa ang dalaga sa huling katagang kanyang sinabi. Halos lahat ng estudyante rito sa university ay alam na iyan, so I guess hindi mo na kailangang itago even from me. Na best friend mo lang naman. May pagtatampong anas ni Ella. If that's true, do you think magagawa kong ilihim sa'yo? Why not? You know everything about me, Ella. Wala akong itinatago sa'yo maski kaliit-liit ang detalye ng buhay ko. Tapos ngayon you're accusing me of something na wala namang talagang katotohanan. Nagkibit ng balikat si Ella. Malay ko, baka inisip mong I'm not in favor of Mike dahil kilalang-kilala ko na ang pagkapalikero niyan sa chicks. Hindi na kumibo si Rosie. Hindi niya malaman kung paano makukumbinsi ang kaibigan. At isa pa, paano puputok ang balitang yan kung walang pinagmulan? Sabi nga kung may usok may apoy. Dugtong pa nito. Kunot noong bumaling sa malayo si Rosie. Hindi ko nga alam kung saan ang galing ang chismis na yan. Tinitigang mabuti ni Ella ang kaibigan. Sa tingin naman ito'y tila wala naman siyang itinatago. Mukha talagang inosente. Pero nakakapagtakang may lumabas na ganoong balita. Do you know Mike Torres personally? I really had no idea na nagkakilala pala kayong dalawa. Actually, noong nakaraang araw lang, pagtatapat ni Rosie, gumagawa ako ng research sa library. Lumapit siya, humiram ng libro sa akin. Yun lang. Pagkatapos that afternoon, inihatid niya ako sa dorm. May nakakita ba sa inyo? Oo, marami. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Pero imposible naman na porke maraming nakakita sa amin in that simple situation, ay pagdududahan na kaagad nilang there is something going on. Sumakay ka sa kotse niya? Pagdududahan ka talaga. Sabi naman ni Ella. It's not fair. Rosie, hindi mo ba alam? Si Mike ang type of guy na kapag may nakausap na babae, a minute later syota na niya. Umirap ito kay Rosie. Kung sa bagay, napaka-inosente mo naman kasi. Wala kang kakilala kundi iyang libro mo. Kinurot ni Rosie sa tagiliran ang kaibigan. Nagkatawanan sila. Marahil ay sadyang kalat na ang balitang mag-on na sila ni Mike. Bakit hindi? Dati-rati kung siya'y nagdaraan sa mga grupo ng mga codes. Wala lang, hindi siya pinapansin ng mga ito. Pero ngayon, malayo na siya'y pinagmamasdan pa rin siya ng mga ito mula ulo hanggang paa. Naging instant sikat. Tukso ni Ella. Anong feeling mo? Nakakairita. Kay Mike wala ka bang nararamdaman? Patuloy na panunukso ni Ella. Gusto nitong hulihin ang kaibigan. Siguro'y dapat ko siyang kausapin to clear these things out. Malayong tugon ni Rosie. May pilyang ngiti na gumuhit sa mga labi ni Ella. Sabihin mo nga sa akin, my dear friend, wala ka ba kahit kaunting spot dyan sa puso mo ang tumibok habang kinakausap ka ni Mike? Napalunok ang dalaga. Pilit siyang pinipiga ni Ella. Meron ano? Pangungulit pa rin ito. I'm just an ordinary girl, Ella. But don't worry, I can handle it. Umamin siya sa kaibigan na ikinagulat nito. You mean you're one of the girls? Ani ni Ella na ang tinutukoy ay ang mga babaeng nagsusuwon kay Mike. Crush lang naman iyon, Ella. A simple admiration. Hanggang doon lang. So you can never tell I'm one of the girls dahil hindi ko naman ipinapahalata yun. Pagtatanggol niya sa sarili. Hindi makapaniwala si Ella. Hindi makapaniwala na siya na very studious at very silent na kaibigan nito ay nagkaka-crush din naman pala. Matagal na? Kailan pa? Urirat nito. Simula pa noong makita ko siya rito sa school na ito at iyon ay magdadalawang taon na sa isip ng dalaga.
Tinitigan ni Ella ang kaibigan, sinipat ng maigi ang mukha. Baka hindi na crush yan, Rosie. Baka love na yan. Paano naman magiging love yon samantala ngayon lang kami nagkakilala? If you insist na love at first sight iyon, sorry, pero hindi ako naniniwala ron. Pero tita, ang crush o admiration lumilipas, no? Nawawala rin in no definite time. Pero yung sinasabi mong crush mo kay Mike which lasted for years, iba na yan ha? At kinakabahan ako para sa'yo. Hinapit ni Rosie sa bewang si Ella. Huwag kang mag-alala. Staging still my priority. Sana nga, bulong ni Ella. But I'm warning you, Rosie. I know Mike well as a man. Hindi ko inaalis sa iyo na humanga ka sa kanya. Or kung ma-inlove ka sa kanya, it's your decision. Wala akong magagawa. But as a friend, ayaw kong masaktan ka. Sa gymnasium nakapamewang si Jem, ang kinukonsiderang pinakamagandang babae sa campus. Nakaarko ang 2 kilay nito. Hey lady, what's wrong? Pawisang-pawisan si Mike. Tinutungga nito sa bote ang mineral water. What's this? I've heard, Mike. Sino tong Rosie Di Jucos na ito? I don't know anybody in this school having that stupid name. Mataray nitong sabi. Nakatingala ang lalaki. Nagmumugmula sa tubig na ininom at sa harap ng babae ay nilunok iyon. Sinuntok siya nito sa dibdib. Ano ka ba, Mike? Ano bang problema mo? Naiirit ang tanong ng binata. Sino si Rosie? She's a friend, okay? A girlfriend. Maganda ba siya? Sexy, socialite, mayaman, ano? Nakakairita ang bawat tanong ni Jem. Gusto niyang pamukhaan ito. She never has any of the qualities you've stated. But I like her. I have a right to like a girl regardless kung ano ang itsura niya or kung anong katayuan niya sa buhay. Matigas na sabi ni Mike. Naningkit ang mga mata ng glamorosong babae. Stupid! Look, Jem, we're compatible. We have so many things in common. And we've known each other for quite some time. Pero wala akong commitment sa'yo. You know it. At lalong wala akong commitment kahit kanino. That's what you think, matigas na sabi ni Jem sa mahinang boses. At saka mabilis itong tumalikod. Nang hapong ding iyon, sinadya ni Rosie si Mike sa practice nito. At tubili ang kanyang paglapit, subalit kailangan niyang gawin ito once and for all. Naglalaro pa si Mike kung kaya tumayo na lamang siya sa isang tabi. Hihintayin niyang mag-time out ito. Conscious na conscious ang dalaga dahil sa ilang pares na mga matang panay ang sulyap sa kanyang gawi. Namataan naman niya si Ronnie na nakaupo sa bench. Tinawag nito si Mike at sumenyas patungo sa kanyang kinaroroonan. Lumingon si Mike at nagtama ang kanilang paningin. Coach, time out muna ako. Sigaw ng binata. Umugong ang hiyawan. Panay pangangantsaw. Sama kami ng 10 riyan, tol. Namula ang dalaga. Lalong naragdagan ang kaba sa kanyang dibdib habang papalapit si Mike. Namumula ang pisngi nito. Tigbi-tigbi ang pawis ngunit gwapong-gwapo pa rin. Uuwi ka na? Iyon ang kaagad itinanong nito nang makalapit sa dalaga. Parang hindi maibuka ng dalaga ang kanyang bibig dahil sa tindi ng kaba. Huminga siya ng malalim. Tinipon ang lakas na natitira pa sa katawan. Pwede ba tayong mag-usap? Sure, all the time. Tungkol saan? Tungkol sa hindi ka agad niya na ituloy ang sasabihin. Lumingon sa paligid, maraming nakatingin. Naunawaan naman ni Mike. Sa labas na lang tayo mag-usap, sabi nito. By the way, can I ask a favor? Ano yon? May hawak na towel ang binata. Iniabot nito iyon sa dalaga. Alanganing hindi naaabutin iyon ni Rosie. Pakipunas naman ang likod ko. Malambing na pakiusap ni Mike. Bago pa nakatanggi si Rosie, tinalikuran na siya ng lalaki at iniumang ang likod nito na basang-basa ng pawis. Hindi malaman ni Rosie ang gagawin, kung dapat ba niyang sundin ang utos nito o hindi. Sobra naman yata ang pang-aabuso ang ginagawang ito ng binata como hindi siya makapalag. Nakasimangot na tumalima si Rosie. Pinasadahan ng tuwalya ang likod ni Mike. Sa ayos nilang dalawa, kaduda-duda ngang meron silang relasyon.
O ayan, tapos na. Padarag na wika ni Rosie sabay abot ng towel kay Mike. Thanks, nakangiting tugon nito. Sandali lang ha. Lumapit si Mike sa coach na nakaupo sa bench. Nagpapaalam. Nagdamputin nito ang bag na naglalaman ng mga gamit ay muling umugong ang mga kansyawan. Nakatingin ang mga ito sa kinaroroonan ni Rosie. Hiyang-hiya ang dalaga. Pilit iniiwas ang tingin. Mas lalo naman ang maglakad na silang dalawa. Halos lahat ng kanyang masalubong ay tumitingin. Karamihan sa mga babaeng iyon ay may inggit sa mga mata. Gayunpaman, may ilan pa rin na kahit makitang magkasabay na sila ay patuloy pa rin sa pagpapakyut sa lalaki. May mga kumakaway at may mga bumabati. Tila hindi siya pansin. At ang kumag namang si Mike na ito, panay ang cute responses sa mga babae. Ibig na maasar si Rosie, pero sa tingin niya ay wala namang dahilan para siya maasar. Muli siyang nakasakay sa mabangong kotse ni Mike. Paandarin na sana ng lalaki ngunit pinigil niya. Huwag na, hindi na siguro kailangang humanap pa tayo ng ibang lugar para mag-usap. Pwede na dito sa kotse mo. Anyway, it won't take long. May nais lang akong linawin. Lakas loob na umpisa niya. Nagkibit ng balikat si Mike. Umayos ng upo paharap sa dalaga. As you wish, tungkol ba saan? Titig na titig ito sa dalaga. Ilang na ilang naman si Rosie. Sa iba niya idinadako ang paningin. Tungkol sa mga kumakalat na balita. About us? You know very well na walang katotohanan iyon. Huminga ng malalim ang dalaga. At saka saglit na sumulyap sa binatang kaharap. Hindi ko na siguro kailangang itanong o hanapin kung sino ang pinagmula ng maling balita. All I want is your cooperation. We have to clear these things out. I mean, hindi niya malaman kung paano ipapaliwanag ang gusto niyang sabihin. Panay ang sulyap niya sa lalaki na walang kakurap-kurap sa pagkakatitig sa kanya. Para bang amused na amused ito sa pakikinig. Tumikhim si Rosie, pampalakas ng loob. Mali ang balita, hindi fair sa akin. Hindi rin fair sa'yo. So siguro kailangan nating linisin ang mga pangalan natin. Huminga siya ng malalim matapos masabi ang layunin sa binata. And what if ayokong makipag-cooperate sa'yo? Nakangising tanong ni Mike. Gulat na napatingin si Rosie sa lalaki. Nagtatanong ang mga mata. What if gusto ko pala iyong maling balita na maging totoo? Dugtong pa ng lalaki. Hindi nakatugon si Rosie. Tinitigan ng matalim si Mike. Anong ibig mong sabihin? I'm really frank and I'm really fast. Gusto kitang maging girlfriend, Rosie. Direct to the point na wika ng lalaki. Hindi ako nakikipaglokohan, galit na sabi ni Rosie. Look, sweetheart. Hinawakan pa ni Mike sa baba ang dalaga. Iwinaksi naman ito ng huli. You got into my car, and when I kiss you, hindi ka nagalit. So that means you even like me the same. Namula ng husto si Rosie, at sa tindi ng pagkapahiyang nadama, napaiyak siya sa dalawa niyang palad. Ang kapal mo. Kakaibang damdamin ang sumapuso ni Mike habang pinagmamasdan nitong umiiyak ang babae. Hindi ito naaawa kundi parang nai-in-love. Pinakaiba siya sa mga babaeng nakilala nito. Inosente babaeng babae. Parang ang sarap mahalin. Hinawakan siya nito sa buhok. Ang intensyon nito ay aluin siya. Ngunit hinampas niya ang kamay nito. Huwag mo akong hahawakan. Umiiyak na sabi niya. I'm sorry. Sincere na bulong ni Mike. Pinunasan ni Rosie ang mukha. Hindi ako katulad ng ibang babae. Sa garalgal na tinig ay nawika niya. Huwag mo akong itulad sa kanila. Promise, I won't. Hinawakan ni Mike ng dalawang palad ang mukha ni Rosie. Itinunghay iyon. Tinitigan ng matagal, pinunasan ang natitirang luha sa mata. I love you. Pabulong na wika nito na ang mukha'y halos lumapat na sa dalaga. Nakapagtatakang walang nagawa si Rosie. Nakapikit lamang siyang naghihintay sa mga susunod na mangyayari. At naglapat ang kanilang mga labi.
Banayad, marahang iginagalaw-galaw ng lalaki ang kanyang labi. Maging ang dila nito ay lumalapat na sa bireheng labi niya. Matagal ang halik na iyon, at matagal ang nagpaubaya ang dalaga. Naging alipin siya ng sensasyon at ng kakaibang damdamin niya para sa lalaki. Sa kalaunay parang natutunan na rin ni Rosie ang paghalik na kagaya ng ginagawa ni Mike. Natuto siyang gumanti. At sa pagkakataong iyon tila nag-alab ang damdaming lalaki ni Mike. Mula sa mukha ay bumaba ang isa nitong kamay padaos-dos sa dibdib ni Rosie. Noon parang natauhan ang dalaga na itinulak palayo si Mike. Humihingal na humalagpos ang binata. Napasipol ito at napabagsak ang dalawang kamay sa harap ng manibela. Sayang. Nag-blush na muli si Rosie. Yukong-yuko ang ulo. Hinapit siya sa balikat ni Mike. Biro lang. Paano? Ihahatid na kita? Tumango lang si Rosie. Habang nasa daan ay panay ang kanta ni Mike. Sumasabay ito sa musikang hatid ng car stereo. Mukhang masaya. Siya man ay gayon din. Oo, masayang masaya siya. Ngunit ano ba itong nangyayari? Pwede ba iyong basta gano'n na lang? Official na ba ang pagiging mag-on nila ni Mike? Gusto niyang tanungin ang binata ngunit nagdadalang hiya naman siya. Walang kasiguruhan ang pinasok niyang relasyon. Basta bigla na lang, eto sila na. Bahala na. Pinakilala siya ni Mike sa mga kaibigan bilang official girlfriend nito. Maraming nagtaas ng kilay lalo na si Jem. So, you're Rosie, sabi nito habang pinapasadahan siya ng tingin mula ulo hanggang paa. She's lucky. Baling nito kay Mike. Laki nga ba or malaki ang problema? Cause Mike can't be all yours. Mula kay Mike, lumipat ang tingin nito kay Rosie. Jem, shut up! Saway ng binata sa babae. Oh, how sweet. Anyway, hanggang kailan mo siya magiging syota? Mike, darling, hanggang bukas, makalawa, or umabot pa kaya ng weeks? Well, maybe it depends kung kailan bumigay ang sweet little girl na ito. May halong insultong tura ni Jem. Namula si Rosie. Gusto na sana niyang sumagot ngunit sumangga si Mike. Hindi siya lalaban sa'yo, Jem. Kaya tigilan mo siya. Or else ako ang kalaban mo. Pigil ang galit na tinura nito. Hawak sa bewang na inilayo ni Mike ang katipan. Poor little girl, sigaw ni Jem sa kanila. Kilala kita, Mike. Alam ko kung hanggang saan lang ang gusto mo sa babae. Ikinaloka ni Ella ang sobrang bilis ng mga pangyayari. Hindi halos ito makapaniwala. Gayunpaman, ipinagkaloob nito sa kaibigan ng pangunawa at suporta. After all, hindi nito kayang diktahan ang puso ni Rosie. At hindi nito kayang ibigay ang kaligayahang maibibigay ni Mike. Get ready for heartaches. Paalala lamang nito sa kanya. Sa pakiramdam ni Rosie hindi naman nakasama ang pakikipagrelasyon niya kay Mike. In fact, naging inspirado pa nga yata siya sa bawat araw. Ganadong-ganado siya sa pag-aaral at uwinay kasabik-sabik para sa kanya ang mga araw na may pasok. Madalas kesa hindi, siya ang gumagawa ng mga assignments at term papers ng nobyo. Hindi naman sa pinapamper niya ng husto ang lalaki, kundi nauunawaan na niya lamang ang katayuan nito bilang varsity player. Mas matagal pa marahil lang inilalagi nito sa gym para sa practice kesa sa classrooms. Kung noon pagkatapos ng huling subject niya sa hapon ay dumediretso na siya sa dorm, ngayon ay obligado siyang dumaan sa gym upang panoorin ang kasintahan sa mga ensayo nito. Wala naman siyang masabi kay Mike sa paglipas ng mga araw. Mabait ito, sweet at ramdam niyang mahal siya. Yun nga lang, hindi na yata mawawala sa image nito ang pagiging chick boy. Palibhasa'y talagang lapitin ng mga babae. Pilit man niyang intindihin, nakakainis na rin kung minsan. Isa kasi sa mga ugali ni Mike na hindi niya magustuhan, kung minsan ay nakikipagharutan ito sa mga babae kahit kaharap siya. Nakakainsulto, nagmumukha siyang tanga. Isang hapon ay wala siya sa mood. Alam niyang dumating si Mike ayon na rin sa isa niyang ka-dormmate na kumalampag sa pintuan ng kanyang silid. Kapag nagtagal ka pa riyan, baka papakinan namin si Mike. Halaka. Tumayo na rin siya. Matitiis ba naman niya si Mike? May pinaka-receiving area ang ladies' dormitory. Hanggang doon lamang ang bisitang lalaki.
pwera lang kung kamag-anak. Nang bumaba si Rosie, halos lahat ng kasamahan niyang naratnan niyang nakikipaghuntahan kay Mike. Wala na halos nakapunang nandoon siya. Tumikhim ang dalaga. Ay, andyan na si Cinderella, sabi ni Tisay. Girls, tumabi na kayo at andyan na ang may-ari, dugtong naman ni Loris. Wala pa ring imik si Rosie kahit na kanina pang nagsialisa ng mga doormates. Nakayuko lamang siya at nakatingin sa sahig. May sakit ka ba? Nag-aalalang tanong ni Mike. Umiling lang si Rosie. May problema ba? Wala pa ring tugon. Kunot noo siyang pinagmasdan ng lalaki. Bakit ka ganyan? Umiling lang muli si Rosie. Ni ayaw ibuka ang bibig. That's the problem with you, Rosie. Palagi kang ganyan. Kung hindi ka mag-o-open sa akin kung anong nararamdaman mo, paano tayo magkakaintindihan? May halong inis sa tono ni Mike although malumanay lamang ang pagkakasabi niyon. Hindi ko kasi alam kung ano talaga ako sa'yo. Kung girlfriend ba o shock absorber, tinitigan siya ng binata. Ano bang sinasabi mo? In front of me, nakikipagharutan ka sa mga babae? What more kung nakatalikod ako? Sumbat pa niya sa nobyo. Natawa si Mike. Yun lang? Inirapan ito ni Rosie. Oh my, anong gusto mong gawin ko? Isnabin ko, bastusin ko? Lumalapit sila sa akin. Nakikipagkaibigan. Gusto mo bang talikuran ko sila, ganon? Nakikipagkaibigan o baka naman nakikipaglandian? Watch your language, girl. Hindi ganyan ang expectation ko sa'yo. Nakaramdam ng pagkapahiya si Rosie. Out of selos ay nakapagsalita siya ng hindi maganda. Nakita ko kayo ni Jem kahapon. Pag-iiba niya sa usapan. Saan? Sa library. Ang sweet niyo pa nga eh. Dikit na dikit ang inyong mga katawan. Hinalikan ka pa nga niya bago siya umalis. Habang nagkukwento si Rosie, panay ang lihim ng ngiti ni Mike. Nagsiselos ka ba? Nakakainis lang. Nakairap na tugon ng dalaga. Kinabig siya ng nobyo niyakap ng mahigpit. Hinalikan sa buhok, sa noo, sa ilong at saka sa labi. Napaigtad ang dalaga. Ano ka ba, Mike? Baka may makakita sa ginagawa mo. What's wrong? Kunot noong tanong ni Mike. Anong what's wrong? Andito tayo sa labas, nakakahiya. Manigas sila sa inggit, sabi ng binata na bahagya pang inilakas ang boses. Nangingiting tinampal niya ang binata sa pisngi. Labas tayo, aya ni Mike sa nobya. Saan? Let's eat out, manood ng sine, maaga pa naman. Wag na, dito na lang tayo. Hinawakan niya sa braso ang lalaki. Bakit ba ayaw mong manood ng sine? 1 month na rin naman tayo. Bakit takot na takot ka pa rin sa akin? Hindi naman piksi ng dalaga. Kaya lang ay natatakot ka na baka kung anong gawin ko? Dugtong ng binata. Hindi makaimik si Rosie. Hindi nga ba? Ang sabi kasi ng matatanda, para makaiwas sa tukso'y iwasan ang pagpunta-punta sa mga madidilim na lugar. Doon ba sa mga lugar na nag-aanyaya sa 2 tao na gumawa ng hindi mabuti? Katwiran niya na pautal-utal na pananalita. Ano naman kung matukso tayo? Seryosong tanong ni Mike. Girlfriend kita at boyfriend mo ako. We love each other. What's wrong with that? Mga bata pa kasi tayo, Mike Pilit na pagpapaunawa ng dalaga. Hindi na tayo mga bata, Rosie. Alam na natin ang ating ginagawa. At sa palagay mo'y tama ang iniisip mong gawin natin ang isang bagay na para lamang sa 2 may basbas ng kasal? Computer age na tayo, Rosie. Lumayo na tayo sa lipunan kung saan madatian lang ng lalaki ang daliri ng babae ay kailangang panagutan na. Tayo ang mga makabagong tao ng modernong panahon. At sa panahong ito, kung talagang nagmamahal ka, wala kang dapat na ikatakot. Wala kang dapat na ipag-alinlangan. Ipakita mo kung ano ang iyong nararamdaman. Bahagyang nasaktan ang damdamin ni Rosie. Ganun ba? Computer age na tayo? Kaya okay lang na makipag-sex anumang oras na gustuhin? Regardless of age? Regardless of the situation? Ginagap ni Mike ang isang palad ng dalaga at pinisil-pisil iyon. Gusto ko lamang na ipadama sa'yo na hanggang mahal mo ako, na hanggang nandyan ang pagtitiwala mo, wala kang dapat ikatakot. I love you, Rosie. And all I want is the assurance kung talagang mahal mo rin ako. Sinalubong ni Rosie ang mga titig ni Mike. Mahal kita, Mike, and I can prove in the best way I can
Pero hindi sa pamamagitan ng sexual na paraan. Naghiwalay ang magkasintahan ng gabing iyon ng hindi nagkakaunawaan. Magkaibang opinyon ang sumasaklaw sa kani-kanilang mga damdamin. Demanding si Mike, conservative si Rosie. Opposite poles ngunit nagmamahalan. Saan pa nga ba hahantong ang ganitong uri ng pag-iibigan? At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.